What's up mga kabarangay? So yan, dahil nga po ito pong si Dwight Ramos ay pumirma ng extension sa Libanga, Hokkaido sa Japan D-League, ay medyo nakakaroon ng linaw dun sa mga possibility ng mga players na magpapadrop this coming 2027 PBA draft pick. Even AJ Edu ay pumirma rin, di ba, sa kanyang mother team. And yan nga po, at dito mga nakaraang buwan po kasi ay may possibility at may mga kumbaga naglalabasan na article na maaaring si Quintin Millora Brown, Dwight Ramos, Motor Mike Phillips ay magpapadrop. Pero ngayon po, medyo malinaw na ito pong si Dwight Ramos, si Edu, mukhang hindi po join sa draft pick, at higit sa lahat ito si Quintin Millora Brown, wala pa naman tayong balita, pero mukhang hindi rin siya magpapadrop. So, and yun nga, naiwan po itong si Motor Mike Phillips, and of course, wala namang sinong mga team ang hindi magugustuhan yung performance si Mike Phillips, lalo na nung ginawa niya Philippines sa Gilas, Pilipinas, diba? Sobrang hassle, and then sobrang sipag, and napaka-impressive nga po ng performance. Imagine niyo, meron siyang game na 12 rebounds over dun sa kumbaga New Zealand na mas malalaki sa kanya. Sobrang impressive. And ganun pa man, hindi pa naman natin masasure na kung Ginebra talaga makakuha ng first draft pick. Kasi nga ay nakadepende po yan sa performance ng Blackwater at saka performance ng Terra Firma. So yung Blackwater po kasi, ang rights niya ay nasa NLEX. Yung sa Ginebra naman, yung Terra Firma naman, nasa Ginebra yung rights niya to pick ng first overall. So depende yan after ng PBA Governors Cup kung sino yung ranking nila, kung sino yung pinakamababa, eh siya yung number 1. And as of this moment, ang number 1 is yung NLEX. Pero ganun pa man, malayo pa naman. So marami pang pwedeng mangyari dito sa draft pick. So ganun pa man, kung sakasakali po hindi po makuha ng Barangay Ginebra, ito pong si Mike Phillips, ay meron pa namang alternative big man, which is ito pong si Kaimani Ladi ng Ateneo. Pares po silang 6'8". Si Ladi is 25 years old. Ito naman si Mike Phillips is 24 years old. And yung kanilang pangailangan sa big man ay masasabi natin na itong dalawa na to ang talagang potential big man sa draft. So kung sino man makuha ng first overall pick, yun nga, maswerte rin. Either mapunta sila sa NLEX o mapunta sa Barangay Ginebra. Pero of course ako, gusto ko mapunta sa Ginebra si Mike Phillips, kasi ito yung parang combination ng Japet, Jamie Malonzo na parang Scotty sa pwestuhan sa ball, at parang yung Rudy Hatfield naman pagdating sa hustle at saka yung kanyang sipag. And yan yung namimiss ng Ginebra, yung ganyang klaseng player. And kung mapupunta sa Ginebra, it's a good addition definitely. And even naman na hindi mapunta sa Ginebra, kung mapupunta naman siya sa NLEX, makuha naman ng Ginebra baka si Kaimani Ladi, kasi kailangan talaga nila ng big man. Otherwise, kung kukuha nila si Jacob Cortez, yung anak ni Mike Cortez, na point guard, na masasabi natin na quality pagdating sa point guard. Pero ang dami ng guards ng Ginebra, may RJ Abarientos na, meron pang John Pinto, may Scotty, so marami. So siguro ang maaring Ginebra, ang i-drop talaga nila is yung either Ladi or si Mike Phillips. So tingnan natin, at pagpalapit na yung Governors Cup, kung sino talaga yung mga aspiring rookie na magpapadrop this coming PBA rookie draft pick ng 2027. So let's see how it goes. So yun, sana mapunta si Mike Phillips sa Barangay Ginebra. Kayo, sino sa tingin nyo ang kukuhanin ng Ginebra? Alright, so comment below. Bye-bye for now.